Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal nitong mga nakaraang linggo, marahil ay ilang beses mo nang naitanong sa iyong sarili, bakit nga ba gigil na gigil ang China na angkinin ang naturang bahagi ng karagatan, pati na rin ang kabuuan ng Spratly Islands gayong napakalawak na ng lupain at katubigang sakop nito? Ano nga ba ang sekretong tinatago sa bahaging ito ng South China Sea na binubuo lamang ng mga maliliit at tigang na isla na tila wala namang laman? Paano nagumpisa ang girian ng Pilipinas at China sa naturang lugar at gaano kahanda ang Amerika na tayo'y ipaglaban? Yan ang masusi nating hihimayin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ang Scarborough Shoal na kilala rin sa ibang pangalan na Bajo de Masinloc sa Espanyol, Huangyan Island sa Chinese at Panatag Shoal sa Pilipino ay isang hugis at sulok na grupo ng mga reefs at bato sa South China Sea na 198 kilometers lamang ang layo mula sa kanluran ng Subic Bay at 220 kilometers naman mula sa Palawig, Zambales ay naging sentro ng girian ng Pilipinas at China simula pa noong Abril 2012. Nang maispatan ng isang Philippine Navy surveillance plane ang 8 Chinese fishing vessels na nakaangkla sa katubigan ng naturang shoal. Dahil dito, agad na pinadala ang barkong BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy upang makumpirma ang presensya ng mga Chinese vessels. At nang kanila itong inspeksyonin, pagsapit ng April 10, ay nakita nila sa loob ng mga sasakyang pandagat ng mga Chino ang iba't ibang ipinagbabawal na sea creatures kagaya ng corals, giant clams at mga pating. Nang kanila nang aarestuhin ang mga Chinese fishermen, dito ay pumalag ang 2 Chinese maritime surveillance vessels at mula noon ay tuloy-tuloy na ang tensyon ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal. Sa katunayan, ilang araw lamang matapos ang insidente noong April 20, 2012, hinak ng pinanghihinalaang mga Chinese hackers ang website ng University of the Philippines at naglagay ng mensahe sa homepage ng naturang website na nagsasabing "We come from China. Huangyan Island is ours." Buti na lamang at pinaghiganti tayo ng grupong Anonymous at hinijak din nila ang China University Media Union website na may nakalagay namang sulat na Anonymous #Philippines Occupy at imahe ni Guy Fawkes na siyang logo ng Anonymous. Andyan rin yung biglang paghigpit ng China sa mga ini-export nating saging at pinya sa kanila at sa pagsuspinde ng mga Chinese tour companies sa lahat ng scheduled tours nila sa Pilipinas noong taong yon. Sa mga sumunod na taon, lalong pinaigting ng China ang military presence sa Scarborough hanggang sa paggamit nila ng water cannon laban sa mga Filipino fishermen noong 2014 at 2015. Taong 2021 naman, aabot sa 287 Chinese fishing vessels ang pinadala nila upang tahasang mangisda sa vicinity ng Scarborough at nakahuli ng tinatayang mahigit 260 tons na mga isda na naging sanhi ng kabi-kabilang protesta sa Pilipinas. Ngunit binaliwala lamang ito ng China. Ang paggamit ng Chinese Navy ng water cannon ay naging regular na pangyayari simula noon at lalong dumalas sa pagsapit ng 2024. Sa katunayan, nitong March 23 lamang ay isang supply vessel ng Pilipinas ang hinarang at binomba ng tubig ng 2 barko ng Chinese Coast Guard sa Second Thomas Shoal at matapos lamang ang 2 araw ay muling nagtagpo at nagkagirian ng 2 panig. Hanggang sa dumating ang katapusan ng Abril kung saan hinarang na naman at binomba ng tubig ang 2 barko mula sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagyang ikinasira ng ibang bahagi ng mga naturang barko. Bukod pa sa pagpapatayo nila ng panibagong harang sa bukana ng Scarborough Shoal na kilalang fishing grounds ng maraming Filipino fishermen mula Zambales, Pangasinan at Bataan ng ilang dekada na bago pa umigting ang tensyon ng Pilipinas at China sa naturang lugar. Ayon sa spokesperson ng Chinese Ministry of National Defense na si Wu Qian na ang aksyon di umano ng China ay justified at naaayon sa batas. Ngunit ano bang basihan ng China sa claim nila na ito? At ano bang meron sa bahaging ito ng South China Sea? At bakit nag-uumapaw ang kagustuhan ng China na tuluyang maangkin ang lugar na ito? May karapatan nga ba sila? Ayon sa datos ng Global Maritime Traffic, tinatayang aabot sa 3 to 5 billion dollars ng halaga ng mga produkto ang dumadaan sa lugar ng South China Sea malapit sa Scarborough at Spratly Islands bawat taon. Kasama na rito ang halos 30% ng global crude products. 3 times na mas marami kaysa mga sasakyan dumadaan sa Suez Canal at 15 times na mas marami kaysa Panama Canal.
Kaya malinaw na isa itong importanteng global shipping route at ang pagkakaroon ng kontrol sa lugar na ito ay magiging malaking bintahe ng China sa kanilang lalong pangingibabaw sa larangan ng global trade and commerce. Sa lawak na aabot sa 3.5 million square kilometers na mas malaki pa sa Mediterranean Sea, sagana naman sa yamang dagat at mineral ang nasabing karagatan. Sa katunayan, aabot sa 10% ng global fishing catch bawat taon. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative ay nanggagaling dito. Ayon naman sa mga pag-aaral ng USGS o United States Geological Survey, naglalaman ng area na ito ng malaking deposito ng krudo at natural gas na maaaring aabot sa 2.4 hanggang 9.2 billion barrels. Kaya naman walang dudang tiba-tiba ang sinumang bansang magmamayari nito. Higit sa lahat, bukod sa resources, ang areang ito ay may malaking military at strategic value sa China. Alam ng China na mahalaga rin ito sa karibal nilang bansa na Estados Unidos na gumagamit dito bilang international navigation route ng kanilang navy. Kaya ang pagkokontrol dito ay isang pagpapakita ng China ng kanilang sovereignty at pagpigil sa Estados Unidos na makinabang sa naturang strategic na daanan. Kaya naman walang habas itong nagpapatayo ng mga airbase, radar stations, refueling stations at maging mga missile silos sa iba't ibang bahagi ng Spratly Islands nito mga nakaraang taon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang presensya ng Chinese Navy ship sa lugar dahil sa mga refueling stations na ito sa Spratly Islands. Di may pagkakailang napakahalaga ang mga airbase at refueling stations na ito sa panahon ng giyera. Samantalang ang mga missile silos naman ay mabisang paraan upang mabilis nilang mapigil ang anumang puwersa mula Pacific Ocean at maging sa ibaba ng South China Sea mula Australia na kilalang hindi rin maganda ang relasyon sa China. Ngunit ano nga ba ang basihan ng China upang angkinin ang Spratly Islands at Scarborough Shoal? Ayon sa kanilang mapa na ginawa noong 1947 na tinatawag nilang 9-dash line, kasama ang Scarborough Shoal, Spratly Islands at Second Thomas Shoal na tahanan ng isang maliit na grupo ng mga Filipino sailors na naninirahan sa isang kalawangin at grounded na barko simula pa noong 1999 sa kanilang nasasakupan. Bagamat naglabas na ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 at sinabing iligal ang pananakop ng China sa mga naturang lugar base sa 9-dash line dahil di umano ay nasa loob na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang areang ito base sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Subalit hindi ito pinakinggan ng China. Ngunit paano binuo ng China ang 9-dash line at sa anong basihan? Matapos matalo ang Japan noong World War II, kinlaim ng Noy Republic of China o ROC ang Paracels, Pratas at Spratly Islands matapos itong isurrender ng Japan base sa Cairo at Potsdam Declarations. Ngunit hindi naman nakasaad dito ang total na pagmamayari ng Republic of China sa buong archipelago at paligid na karagatan. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang Republic of China o ROC ay ang karibal ng Chinese Communist Party o CCP bago pa man ito mapatalsik sa mainland China sa pamamagitan ng isang Chinese Civil War at lumipat sa Taiwan. Sa kabila nito noong 1946, nagpadala ang Republic of China ng mga barko upang bantayan ang tatlong naturang grupo ng mga isla at pagsapit ng December 1947, naglabas sila ng mapa na nagpapakita ng kanilang nasasakupan sa South China Sea at tinawag nila itong 11-dash line hanggang sa kanilang paglipat sa Taiwan noong 1949. Subalit noong 1952 ay naglabas naman ang karibal nilang Communist Party na People's Republic of China ng 9-dash line matapos nilang mapatalsik ang ROC sa mainland China kung saan tinanggal nila ang dalawang linya sa karagatan ng Vietnam dahil sa magandang relasyon nila dito nung panahong yon. At simula noon, iba't ibang bahagi na ng South China Sea ang pinag-aagawan ng 6 na bansa, ang China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei at ng Pilipinas. Ngunit dala ng kanilang mas malaking puwersa militar, mas nanaig ang pananakop ng China sa mga naturang lugar sa pamamagitan ng pagpapatayo nito ng mga permanenteng struktura at military bases at pagpapanatili ng presensya ng kanilang mga barko sa lugar. At tulad nga ng inaasahan, ay wala silang pag-aalinlangang harangin ng sinumang maliliit na bansa tulad ng Pilipinas na lumalapit sa pinag-aagawang bahagi ng South China Sea.
Dahil dito, marami tuloy ang nag-aalala na ang patuloy na girian sa pagitan ng China at Pilipinas ay mauuwi sa isang armed confrontation kung saan malalagay sa alanganing posisyon ang US at China. Bagamat wala di umano silang inaangking parte ng South China Sea, obligado di umano ang US na ipagtanggol ang long-time ally na Pilipinas sa oras na mauwi sa putukan at girian ang territorial dispute ng Pilipinas at China sa South China Sea. Sa katunayan, muling nagpahayag si President Joe Biden na tutuparin nito ang pangakong ipagtanggol ng Pilipinas sa anumang pag-atake ng China sa South China Sea sa kanyang pakikipagpulong kay President BBM at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington itong nakaraang Abril. Handa raw silang ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa na pinirmahan simula pa noong 1957. Kasabay nito ay pinapalakas rin ng Amerika ang kanilang military partnership sa Japan na meron ding territorial dispute laban sa China, ang Senkaku Islands. Ang isla ng Senkaku ay 170 kilometers mula sa Ishigaki, Japan, 170 kilometers rin mula Taipei, Taiwan, at 330 kilometers mula Wenzhou, China na pinag-aagawan ng tatlong nasabing bansa. Sa katunayan, dahil sa lumalaking banta ng China sa Japan, ay binamadali nito ang pagpapalakas ng kanilang puwersa militar sa pamamagitan ng pagdagdag ng kanilang defense budget simula 2023 hanggang 2027 na aabot sa $302 billion. Ginamit nila ang malaking bahagi na ito sa pagpapatayo ng makabagong air and missile defense system sa mga isla ng Japan dahil bukod sa China ay andyan din ang banta ng North Korea sa kanila. Naglaan rin sila ng malaking budget upang bumili ng karagdagang F-35 stealth fighters mula sa US at mga makabagong warships. Bukod sa mga nabanggit na territorial dispute laban sa Pilipinas at Japan, meron ding inaangking teritoryo ang China sa kabilang panig ng kanilang bansa, sa Bhutan-China border. Kung tutuusin, pumayag na noong una ang China sa isang pinirmahang kasunduan ng dalawang panig noong 1983 na rerespetuhin nila ang nasasakupang teritoryo ng Bhutan, subalit bigla itong nagpatayo ng mga kalsada sa naturang lugar noong 2002 na ikinagalit ng mga Bhutanese. Meron din itong territorial dispute sa India na hanggang ngayon ay hindi pa rin napaplansya at maging sa Vietnam na dati nilang alay ay meron rin silang issue sa teritoryo. Sa totoo lang, ayon sa mga eksperto sa history, simula pa noon ay kilala na ang China sa tinatawag na expansionism o ang pagpapalaki ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kanilang teritoryo. At sa pagdaan ng iba't ibang dynasties na namuno sa China, kasabay rin ito ang paglaki ng kanilang nasasakupang teritoryo simula noong 210 BC hanggang sa kilala natin ngayong People's Republic of China na may lawak na 9.6 million square kilometers o halos 1/4 sa kabuuang land area ng buong Asia. Ngunit sa kabila nito ay tila hindi pa rin kontento sa lawak ng kanilang bansa. Ang kawawa nga lang, pagdating sa agawan ng teritoryo, ay mga ordinaryong tao na nakasalalay ang pamumuhay sa pinag-aawayang teritoryo na ito, maging sa Japan, sa Bhutan, sa India o sa Vietnam man yan. Sa kaso natin sa Pilipinas, ang ating mga kababayang mangingisda na matagal nang umaasa sa yamang dagat ng Scarborough Shoal at mga karatig isla nito simulat sa pulpa ay siyang pinakaapektado. Dahil hindi lamang kabuhayan ang ipinagkait sa kanila, kundi ang karapatan nilang mabuhay ng malaya at matiwasay na walang humaharas, walang humaharang at walang takot. Makikitang magkaiba ang naging approach ni Pangulong Duterte noon sa isyong ito na mas ginustong makipagkompromiso sa China kaysa kay President BBM na mas binigyang halaga ang pakikipag-alyansa sa Amerika. Sa katunayan, sa unang taon pa lang na pamumuno ni PBBM ay 4 na agad na military sites sa Pilipinas ang pinahintulutang magamit ng US. 3 rito ay nasa dulo ng Luzon na malapit sa Taiwan at isa naman ay nasa Balabac Island na malapit sa Scarborough at Spratly Islands. Sana lang ay epektibo ang stratehiya na ito at hindi magdadala sa atin sa lalong magulong sitwasyon. At higit sa lahat, sana ay sa diplomasya at hindi sa dahas hahantong ang kinakaharap nating issue laban sa China. Dahil alam naman natin na kahit kakampihan man tayo ng US at sino mang bansa sa panahon ng gyera, marami pa rin inosenteng buhay ang masasayang sa panahon ng digmaan dahil lamang sa teritoryo na pwede naman sanang paghatian. At bilang isang Pilipino na walang ibang hangad kundi kapayapaan para sa inang bayan, kahit papaano ay sa pamamagitan ng video na ito ay nakapagbigay ako ng kaunting kontribusyon sa usaping ito upang mauunawaan ng iba ang punot dulo ng hidwaan. Ikaw, ano sa tingin mo ang solusyon sa territorial dispute ng Pilipinas laban sa China? Kung sakali bang magkagera, ay handa ka bang lumaban para sa inang bayan? O ikaw ang unang mag-aal sa balutan upang magtago sa kagubatan?
Huwag makatuwiling mag-share ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.